sinasabi ng Panginoon. Ngayon, para naman sa mga taong na ingibingihan o nagpapakabulag sa katotohanan, ito naman ang sabi ng Panginoon. Ikalawang Korinto 4:4 or Corinthian 4:4. Basahin natin. Na binulag ng Diyos yung pala ang katotohanan. Mayroon talagang mga taong na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa Kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Tingnan niyo po. Hindi talaga sisilang pala talaga dahil talagang binulag pala talaga sila ng Diyos. Ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang ipinangangaral ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Biro mo yan. Siya rin pala ang larawan ng Diyos. Tapos, kung ano-anong sinasabi natin na Kristo, yun daw lang yung mahirap na lang magsalita pero totoo ang sinasabi rito sa Biblia. Gagawin pang tao, kung ano-ano pa ang sinasabi na ang dugo ay pwede daw raw kainin, o na maniniwala sa iyo na pwedeng kainin na ang dugo. Ano ka? Tapos, ang 5, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo, sabi ito ni Pablo, na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ngayon, pumasok sa aking isipan, mayroong nagsasabi na patay na raw yung aming nangangaral. Sa awa tulong ng Diyos ngayon, hanggang ngayon buhay pa ho. Hanggang ngayon buhay pa at siya pa rin ang nagdodoktrina sa lahat ng mga Pero sa totoo lang patay na. Pero kagaya rin ni Pablo, nag-iibig kayo na makapakinig ng mga salita ng Panginoong Diyos. Pero si Pablo siyang nangaral din. Patay na rin si Pablo eh. Kagaya rin naman ang aming mga ngaral na si kapatid na Eli. Ganon din naman po. Siya ay patay na, pero patuloy pa rin. Tuloy-tuloy, nakakatuwa nga eh. Hanggang ngayon, buwan-buwan, mayroong 1,005, 1,000 plus, 2,000, buwan-buwan na nadodoktrinahan at nagpapasalamat na sila sa Diyos ngayon na sila'y nakakita ng katotohanan. Basahin natin uli basahin na naman natin ang 6. Yamang ang Diyos ang nagsasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Biro mo yun. Tapos hindi mo sasabihin mo si Jesus lang, tapos hindi rin noong Diyos. Alam mo, kung hindi ka nakakakilala sa Panginoong Diyos, hindi ka rin nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kung yun lang ang kinikilala mo, ang pangalan sa inyo, Antikristo. Dahil ito ang sinasabi, napakalinaw, kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Napakaliwanag po eh. Kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ito, sa 7, basahin natin. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhaan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Iyon, ibinigay ang aming sarili sa Panginoong Diyos. Hindi kami
nagtitiwala sa tao. Ngayon, basahin na natin ang ang Juan 9:39. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito upang ang mga hindi nakakakita ay mangangakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ang ibig sabihin, nakakakita ka nga, pero hindi naman yun ang totoong sinasampalatayanan mo. Nagsasabi kang mahal mo ang Panginoong Jesucristo. Nagsasalita kang si Kristo. Pero nasa bibig lang, hindi sa puso. Bakit? Hindi yun ang totoo eh. 8:44. Kung sino itong pinuno ng kasinungalingan. Para maging malinaw sa inyo. Bakit hindi niyo napag-uunawa? 43 po. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Kayo'y sa inyong mga amang dyablo at ang mga nasa inyong sa inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sundan niyo po ang mga talata ng mga sinasabi ko. At ito'y puro totoong sinasabi ng Biblia. Hindi akin. Ha? Tandaan niyo po yan. Ito, sa 45. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Yun po ang katotohanan. Kaya, mga kababayan, mga kaibigan, nakakalungkot man, pero peace muna tayo. At kung mangyari naman po at inyong maging kagaanan sa inyong mga kalooban na inyong i-subscribe naman, i-like, mag-comment na rin kayo at nang mas maging maganda ang at kung ano ang inyong i-comment, gagawa natin ng paraan na kayo'y masagot. Kaya, peace ulit tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!